magandang lugar. Oh, bukas ha! Tutuloy natin ang inyong mga sagot. Class is dismissed. Otoy, anak. Kumain ka muna. Nay, busog pa ako. Mabigat kasi yung merienda kanina sa school. Matutulog na po ako ha. OFW? Tama ba yung pinili ko? Sana may mas magandang daan pa para sa amin. At nakatulog si Totoy habang nagmumuni ng kanyang mga sinabi sa klase. Siya ay nag-umpisang managinip ng mas maliwanag at mas maalwang kabuyaw. Hala, ibang-iba dito. Ang linis, ang tahimik, at ang ganda. Kuya Totoy, parang pinili mo ang dati nating lugar. Oo nga, parang mas maliwanag ang lahat. Oh, tingnan ninyo, ang mga poste ng ilaw. Ang liwanag, ang lawak ng naaabot. Ibang-iba kapag may sapat na ilaw. Kita mo ang daan. Kita mo ang tao. Ligtas ang pakiramdam. Parang gumapin ka talaga ang lugar kapag ganito. Hindi ka kabado umuwi kahit gabi. Kapag maliwanag yung paligid, parang mas nagiging buhay ang bayan. Tama, maliwanag ang daan, maliwanag ang kinabukasan. Ay naku, tingnan ninyo ito. Ang gaganda ng mga bahay. Ang luwag. Ang linis. Parang nasa magazine. Ang sarap tumira dito. Presko ang hangin. Tahimik ang paligid. Parang kahit anong stress, mawawala pag uwi mo. Hindi lang basta bahay, may dignidad, may pag-asa. Kung ganito kaganda ang tirahan, dito na ako tatanda. At kita mong pinag-isipan, magandang pagkakagawa. Hindi pang madalian, kundi pang matagalan. Kapag maganda ang tahanan, magaan ang puso. Ang daming bago dito. Puro bagong gusali. Iba't ibang negosyo at opisina. Kapag ganito karami ang itinayong building, maunlad ang lugar, maraming oportunidad, maraming trabaho, maraming negosyong nagtitiwala. Kaya pala ang sigla ng paligid. Parang buhay na buhay ang kabuyaw. Aba, may libreng gamot para sa seniors. At mura para sa lahat. Abay, ayos pala eh. Kahit anong mangyari, meron akong gamot galing sa butika. May hain center pa. Kompleto sa serbisyo. Nabasa ba ninyo? Kapuyaw City Hall. Ang puti, ang linis, ang ganda ng gawa. Ang dami na nagawa. Kaya siguro mahal siya ng mga tao. Ang laki ng Christmas tree. Ang ganda ng mga
sila mag-uumpisa ng tumugtog. Paskong Pasko ang pakiramdam. Ito na ang ospital. Ang laki. Mas marami silang matutulungan. Mas panatag ang loob ko. Kuya Totoy, ito ba ang school mo? Sana makapag-aral din ako dito. Bilisan ninyo. May misa de Gallo. Magsimba tayo bilang pamilya. Mga kapatid, tandaan ninyo na ang tunay na pag-unlad ay nasa kabutihang ibinabahagi natin sa araw-araw. Kung may pagkakaisa at malasakit, umiilaw ang buong bayan. Dalhin ninyo ang kapayapaan at liwanag ng Pasko sa inyong mga tahanan. Pagpalain kayo. Totoy, gising na. Kanina ka pa nagsasalita habang tulog. Ano bang panaginip mo? Tay, ang ganda ng panaginip ko. Maliwanag, maunlad, ligtas. Parang ibang kabuyaw. Parang may pag-asa pala dito sa atin. Anak, maganda ang pangarap mo. Pero tandaan, ang pangarap, hindi lang iniisip, pinagtatrabahuhan. Tay, kaya pala nating abutin yun. Kahit hindi ako umalis ng bansa. Oo, anak. Kung kaya mong isipin, kaya mong pagsikapan, kaya mong tuparin. At isang paalala, huwag maniniwala agad sa fake news. Huwag magpadala sa chismis. Iwasan ang crab mentality. Mas mabilis umunlad ang bayan kapag nagtutulungan ang lahat. Tay, gusto kong mangarap para sa kabuyaw. Para sa atin. Yan ang simula. Pag-asa, sipag, pagmamahalan, at paniniwalang posible ang maganda. Tapusin natin. Excited ka naman eh. Ikaw nakakasakay ko. Ikaw nakakasakay ko sa Ang palabas ngayong gabi ay paalala na ang tunay na diwa ng Pasko ay nasa mga simpleng gawa ng kabutihan at pag-asa na ibinibigay natin sa isa't isa. Pasko rin ang pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus na nagpapaalala sa atin na magmahal, magpatawad at mag-alaga sa kapwa.